Babe, kumusta ang araw mo? Okay lang naman, babe. Grabe, ang hectic ng schedules ko kanina. Mabuti na lang maaga natapos sa mga business meeting. Ganun ba babe? Halika na, mag-dinner na tayo. May hinanda ako para sa atin. Doon na lang sa dining room natin ituloy ang usapan. Talaga, babe? Naku, salamat. Matagal na kasing hindi ako nakakakain ng mga niluto mo. Siyempre naman babe, gusto ko naman makabawi sa'yo. Pagdating nila sa mesa, bumungad kay Isabela ang simpleng pagkain pero masarap na hapunan. May mga grilled chicken, mashed potatoes at salad na paborito niya. Para sa'yo babe, worth it ang effort. Alam kong stress ka na sa work kaya gusto ko namang maging masaya ka kahit dito lang sa bahay. Ang sweet mo talaga, babe. Ano kayang ginawa ko para makasama ang isang tulad mo? Ako nga dapat magtanong yan Swerte ko kaya sa'yo. Kaya nga, kung anong kailangan mo, nandito lang ako. Alam mo naman yan, di ba? Babe, thank you Kahit pagod ako, ramdam ko talagang pagmamahal mo. Nandito ako, babe. Huwag mong kalimutang may partner ka palagi. Kahit gaano pa kabisi ang mundo mo. Cheers para sa atin at sa masaya nating buhay. Cheers! Matapos nilang mag-cheers, tumikim si Adrian. Tila may gustong sabihin. Babe, may gusto sana akong pag-usapan kung okay lang. Ano yun, babe? Mukhang seryoso. Naisip ko lang, babe. Alam kong busy ka sa mga negosyo mo pero minsan parang nawawala ka na sa sarili mo dahil sa stress. Baka naman kailangan mo na magpahinga. Kahit sandali lang. Ano sa tingin mo? Tingin mo ba napapabayaan ko ng sarili ko? Hindi naman sa ganun, babe. Pero minsan napansin ko lang, parang ang bigat ng mga iniisip mo Ayoko kasing makita kang ganito. Lalo na't alam kong kaya mo mag-relax kahit sandali lang. Alam mo, babe, tama ka. Minsan nga, pakiramdam ko, masyado na ako nakatuon sa trabaho at nakakalimutan ko na yung mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa akin. Pero hindi ko rin naman maiwasan. Kailangan kong panatilihin ang lahat. Kasama ako sa lahat, babe. Hindi mo kailangan lagi mag-isa. Pwede naman tayo magkasama Sabay nating harapin to. Babe, sobrang laki ng tulong mo sa akin. Siguro nga dapat na ako magplano ng konting bakasyon. Kahit weekend getaway lang para naman makapag-recharge tayo. Yan ang gusto kong marinig. Kahit saan mo gustong pumunta, babe. Game ako. Talaga, babe? Sige, mag-usap tayo ulit tungkol dito bukas. Pero ngayon, gusto ko munang i-enjoy ang gabing to. Kasama ka. Para sa atin. Dumaan ang maraming buwan. Ang maraming masasayang moments ni Adrian at Isabela ay unti-unting nagbago. May isang bagay na nagpabago sa pagkatao ni Adrian. Ramdam yon ni Isabela dahil nanlamig sa kanya ang asawa. Tinext niya ang kanyang asawa dahil kinukutuban na naman siya ng hindi maganda. Babe, uuwi ka ba ngayon? Hindi na, babe. Ilak mo na lang ang pinto tsaka gate. Hindi ako uuwi. Bakit naman, babe? May hinanda ko para sa atin. Ayaw mo ba? Bakit kaya hindi na naman siya nag-reply? At hala, tumawag ang mahal ko. Ang sweet naman. Hello, babe? Sinabi ko na sa'yo na hindi ako uuwi. Kapag sinabi kong hindi ako uuwi, hindi ako uuwi. Bakit ba ang kulit mo? Natahimik si Isabela sa kabilang linya. Ramdam ang bigat ng tono ni Adrian. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagsagot ng asawa. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Sinusubukan na manatiling kalmado. Okay, babe. Pasensya na. Hindi ko lang kasi alam na may iba kang plano. Hindi ko naman intensyon na maging makulit. Basta, huwag ka na magtanong pa. Gabi na, matulog ka na lang. Huwag mo nang isipin to. Pero babe, may problema ba tayo? Parang ang layo mo na nitong mga nakaraang buwan.
Kung may hindi ka sinasabi sa akin, gusto ko sanang malaman. Wala, okay lang ako. Huwag ka na mag-alala. Pagod lang siguro ako. Adrian, kung may problema ka, nandito ako. Ayoko kasing nararamdaman na parang hindi mo na ako kinakausap tulad ng dati. Ano ba, Isabela? Sinabi ko naman okay lang ako eh. Bakit ba ang dami mong tanong? Huwag ka nang gumawa ng drama. Matulog ka na lang. Binaba niya ng tawag. Ano ba nangyari sa'yo, Adrian? May iba ka na bang inuuwian? Naiwang nakatitig si Isabela sa kanyang cellphone. Tulalang iniisip kung saan siya nagkamali. Ang dating masayahing asawa na laging kasama niya sa mga masasayang sandali, ngayon ay tila nagiging malayo at malamig. Lumipas ang maraming araw. Naging delulo na naman si Isabela. Kung saan-saan lumilipad ang isipan niya na baka may babae si Adrian. Hindi na siya nakafocus sa trabaho niya sa kumpanya dahil puro na lang si Adrian ang nasa isip niya. Sa tuwing aalis si Adrian, palagi niya itong sinusundan. Babe, aalis muna ako ah. May ka-meeting akong client mamaya. O sige babe, mag-iingat ka ha. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasira ng tiwala ko sa'yo. Oo naman babe. Loyal to kaya huwag ka na mag-alala, okay? Okay babe. Pero hindi alam ni Adrian na may planong susundan siya ng asawa niya. Pagkaalis ni Adrian, agad na naghanda si Isabela. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kotse at sinundan ng asawa mula sa malayo. Tiniyak na hindi siya mapapansin. Ilang minuto lang ang lumipas, nakita niyang huminto si Adrian sa tapat ng isang hotel. Kinabahan si Isabela ngunit pinilit niyang manatiling kalmado habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng asawa. Dito na ba yun? Ito bang lugar ng pagtataksil? Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niyang pumasok si Adrian sa isang conference room ng hotel. Kasunod ang ilang taong naka-business attire. Kinabahan si Isabela pero nagtuloy-tuloy pa rin sa pagsunod. Naglakad siya palapit sa pinto ng conference room at mula sa labas, nakita niyang seryosong nag-uusap si Adrian at ang mga kliyente nito. Halos hindi siya makapaniwala. Business meeting nga talaga. Habang tumatagal, nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang bigat ng kanyang dibdib. Mali ang hinala niya. Wala namang ginagawang masama si Adrian. Tanging trabaho lang ang dahilan ng kanyang paglabas. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng pinto. Pinapanood si Adrian habang masipag na nagtatrabaho kasama ang mga kliyente. Napangiti si Isabela pero kasabay nito ay ramdam niya ang pagkalungkot. Bakit nga ba kailangan ko siyang sundan? Bakit ako nagduda? Umuwi siya ng tahimik, puno ng pagsisisi sa sarili. Pero dapat siyang makabawi sa asawa niya. Naghanda siya ng mga lutong pagkain. Tinawagan ni Isabela si Adrian at sumagot naman agad ito. Excuse me, tumawag ang asawa ko. I need to take this call. Hello babe, nasa meeting ako. Anong kailangan mo? Babe, diretso ka sa bahay after ng meetings mo ha? May hinanda ako. Yeah, sure babe. After these meetings, I'll be there. Okay babe, ingat ka. Pagkababa ni Isabela ng telepono, nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Ramdam niya ang bahagyang ginhawa sa puso. Pero kasabay nito ay ang pag-aalinlangan pa rin sa loob niya. Gusto niyang maniwala na wala talagang ginagawang masama si Adrian, pero hindi niya maialis sa mga alaala ng kanilang huling pag-uusap at ang malamig na pagbabago sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng ilang oras, narinig niyang bumukas ang front door. Si Adrian na yon, bagong dating mula sa kanyang meeting. Babe, I'm home. Hey babe, kumustang meeting mo? Pagod pero productive. Ikaw babe, mukhang may surprise ka na naman ah. Yeah, I thought we could have a nice dinner tonight. Para naman makapag-relax ka pagkatapos ng long day mo. Sounds great babe. You really know how to take care of me.
Habang sila'y kumakain, tinahimik ni Isabela ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal at kailangan nila ng masinsinang pag-uusap. Habang tahimik silang kumakain, hindi na napigilan ni Isabela ang sarili. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Babe, may gusto sana akong pag-usapan. Oh, ano yun babe? May problema ba? Napansin ko lang kasi, ditong mga nakaraang buwan, parang ang layo mo na. Minsan pakiramdam ko hindi na tayo katulad ng dati. Minsan naiisip ko, baka may hindi ka na sinasabi sa akin. Isabela, ano bang gusto mong sabihin? Sinasabi ko naman na sa'yo na wala akong ginagawang masama. Trabaho lang to lahat. Alam ko, babe. Pero hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko. Yung mga gabing hindi ka umuwi. Yung mga oras na hindi ka sumasagot sa tawag ko. At yung huling beses na narinig ko ang boses mo sa kabilang linya na may kasama kang babae. Babe, hindi mo naiintindihan eh. Hindi ganun yun. Wala akong ginagawa, okay? Nakipag-usap lang ako sa isang client na naging close lang dahil sa business. Wala kang dapat ipag-alala. Pero, bakit parang ang hirap paniwalaan? Ang dami nang nangyari at parang hindi mo na ako kinakausap ng totoo, Adrian. Gusto ko lang malaman, may pag-asa pa ba tayo? O napagod ka na sa relasyon natin? Hindi ako napagod, Isabela. I swear. Masyado lang talaga akong na-stress sa trabaho. At siguro, hindi ko na napapansin na naaapektuhan na tayo. Pero mahal kita, babe. Huwag mo sanang isipin na nagbago yon. Gusto kong maniwala, Adrian. Pero kailangan mong ipakita. Ayokong lagi na lang ako nagdududa. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Pero kailangan nating magtulungan. Ayos, babe. Aayusin ko. Aayusin natin. Hindi ko hahayaan na masira tayo. Pasensya ka na ha, kung naging malamig ako. Simula ngayon, magbabago ko. Okay, babe. Pero sana, simula ngayon, maging totoo na tayo sa isa't isa. Yun lang naman ang hinihiling ko. Yes, babe. I promise. Ikaw at ikaw lang ang nag-iisa. I love you, babe. I love you too, babe. Lumipas ang mga araw. May bumabagabag na naman sa isipan ni Isabela. Kinulit na naman niya ang asawa. Babe, gusto mo bang lumabas tayo mamaya? Sa restaurant? No, hindi na, babe. May kailangan pa akong asikasuhin. May mga document pang kailangan kong tignan sa condo unit ko. Okay, babe. Pero babe, dito na lang kaya sa bahay natin dalhin ang mga gamit mo. Or yung mga important documents. Para naman hindi ka na umuwi sa condo unit mo. Babe, mas madali kasi sa condo. Nandun lahat ng kailangan ko, pati yung mga luma kong files na ginagamit ko for work. Tsaka, hindi naman ako magtatagal dun eh. Pero babe, bakit parang mas madalas ka nang nandun kesa dito sa bahay? Alam mo naman na mas gusto ko dito ka sa bahay umuwi, di ba? Lalo na't wala namang ibang gagawin dun na hindi mo magagawa rito. Alam ko, babe. Pero minsan mas tahimik dun. Mas nakaka-focus ako sa trabaho. Ayokong maabala ka rin dito kapag nag-overtime ako sa gabi. Hindi naman abala yun, Adrian. Asawa mo ko. Dapat dito tayo nagtutulungan. Kung gusto mo ng tahimik, we can make adjustments. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit parang mas gusto mo pang mag-isa kaysa kasama ako? Baby, hindi sa ganun. Hindi naman kita iniiwasan. Kailangan ko lang talaga ng oras para makapagtrabaho na maayos. And besides, hindi naman ako laging nasa kondo eh. Dito rin naman ako umuwi. Pero hindi mo ba napapansin? Parang mas maraming oras ka nang wala kaysa nandito. At sa tuwing nagtatanong ako, parang lagi may ibang dahilan. Adrian, kung may problema tayo, gusto ko lang malaman. Ayoko nang habulin ka o magduda sa mga sinasabi mo. Isabela, please. Huwag ka nang gumawa ng issue. Wala naman tayong problema, okay? Hindi ko alam kung bakit mo iniisip na parang may ginagawa akong mali. Trabaho lang to. Huwag mo nang bigyan ng ibang kahulugan. Okay, Adrian. Pero sana naman, maintindihan mo rin yung nararamdaman ko.
Hindi lang naman to tungkol sa work eh. Gusto ko lang maramdaman na priority mo pa rin ako. Oo na, babe. Pagkatapos ng mga to, susubukan kong bawasan yung pagpunta ko sa kondo. Pero sa ngayon, kailangan ko talagang tapusin tong mga project. Okay. Pero sana lang, makita mo rin kung gaano ako nag-aalala para sa atin. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako uuwi ngayong gabi, okay? Okay, babe. Siguraduhin mong nakalak ang pinto. Yes, babe. Dumating ang gabi. Hindi mapakali si Isabela sa loob ng kwarto nilang mag-asawa, kaya tinawagan niya si Adrian. Ilang calls na ang sinubukan ni Isabela pero hindi pa rin siya sinagot. Nang sinagot ni Adrian ang tawag, tanging mga mahihinang ungol at bulungan ang narinig ni Isabela sa kabilang linya. Kinabahan siya, pero pilit niyang kinakalma ang sarili, umaasa na may ibang paliwanag. Ngunit nang magsalita ang isang babae, halos mabitiwan ni Isabela ang telepono. Natigil si Isabela, halos hindi makahinga. Naghalo ang kaba at sakit sa dibdib niya. Pinigilan niya ang sarili na magsalita. Nakikinig sa bawat salitang naririnig. Adrian, are you sure about this? Huwag ka mag-alala. Walang makakaalam. Pero, paano kung malaman ng asawa mo? Hindi na siya mahalaga. Masyado na ako napagod sa lahat ng drama niya. Gusto ko lang maging masaya kahit isang beses man lang sa buhay ko. Parang biglang tumigil ang mundo ni Isabela. Ang mga salitang yon ay parang mga kutsilyong tumarak sa puso niya. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya ay nagsalita ng ganito. Na tila ba wala nang puwang para sa kanya sa buhay ng asawa niya. Nabigla si Adrian at ang babae sa kabilang linya nang marinig ang boses ni Isabela. Sandali silang natahimik. Adrian, anong ibig sabihin nito? Isabela? Gusto ko lang marinig mula sa'yo, Adrian. Totoo ba? Totoo ba ang narinig ko? Oo, Isabela. Tama ang naririnig mo. Ikaw kasi puro ka nalang duda. Duda dito, duda doon. Kaya ito, tinutuo ko na lang ang mga hinala mo. Come here, love. Patayin mo na yung cellphone. I'll make you happy. Hayop kayo! Mga hayop! Relax, girl. Pinasaya ko lang ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Hindi niya akalain na darating sa puntong ito na totoo ang lahat ng kanyang mga kinatatakutan. Sumasabog ang sakit sa kanyang dibdib. Tila gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan at pinaniniwalaan. Adrian, anong ginawa mo? Lahat binigay ko sa'yo. Lahat ng sakripisyo ko para sa atin. Ganito mo babaliwalain? Nagsawa na ako, Isabela. Puro ka na lang tanong. Puro ka na lang duda. Hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon na maging masaya. Kaya hinahanap ko na lang sa iba yung hindi ko nakuha sa'yo. Hindi sapat yung dahilan mo, Adrian. Pinagkatiwalaan kita. Mahal kita. At sinira mo yon. Pinili mo ang sarili mong kasiyahan kaysa sa relasyon natin. Sorry, Isabela. Hayaan mo na siya, love. Tapos na to, kami na ngayon. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko, Adrian. Hindi kita mapapatawan. Hindi ko na kayang tingnan ka pa. Sa huling pagkakataon, binitiwan ni Isabela ang cellphone kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Alam niyang ito na ang katapusan ng lahat ng pinagsamahan nila. Parang gumuho ang lahat ng nasa paligid ni Isabela. Wala na siyang ibang nasabi. Nabitiwan niya ang telepono habang ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Nagwala si Isabela sa loob ng kwarto nila. Lahat ng bagay na makita niya ay binasag niya at kinalat. Dumating naman si Manang Martha, ang kanilang kasambahay,
dahil dinig na dinig nito ang mga kalat at mga basag. Ma'am Isabela! Mama, ano po ba nangyari? Bakit ka nagkakalat, umiiyak at sumisigaw? Huwag niyo na pong saktan ang sarili niyo. Hayop siya, Manang. Hayop silang dalawa. Ma'am, kumalma lang po kayo. Hindi po ito ang paraan para maresolba ang problema niyo. Ma'am, may mga bagay po talagang hindi natin kayang kontrolin. Pero huwag niyo pong hayaan na masira kayo dahil sa galit. Hindi po kayo karapat-dapat sa ganitong klase ng pasakit. Hindi ko akalain, Manang. Lahat ng ginawa ko para sa kanya. Ganito lang ang igaganti niya sa akin. Nasira na lahat. Ma'am, nandito po ako. Huwag niyo pong ipilit lahat sa sarili niyo. Kung kailangan niyo po ng tulong, nandito po kami para sa inyo. Tahimik na sumandal si Isabela kay Manang Martha. Pakiramdam niya ay parang bumagsak na ang buong mundo niya. Pero kahit papaano, sa yakap ng matanda, naramdaman niya ang bahagyang init ng pagdamay. Dumaan ang mga araw at linggo. Parang baliwala na lang lahat kay Isabela ang mga nangyari. Parang kinalimutan niya na. Pero bumalik na naman ang pagiging dalulo niya. Mataas ang araw nang dumating si Isabela sa kanilang malawak na tahanan. Ang tahimik na paligid ay tila isang indikasyon ng kalmado. Ngunit sa kanyang kalooban, may kakaibang tensyon. Dati masaya siyang uuwi sa piling ni Adrian. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may bumabagabag sa kanya. Napasimangot si Isabela at naupo sa gilid ng kama. Late na naman siya. Nag-text na naman na may meeting. Palagi na lang may meeting. Pero sana nga meeting nga ang dahilan. Ay, bakit ba kasi ko kinukutuban ng ganito? Nakakainis. Minsan na lang kami magkita. Masyado na siyang abala. Dati kahit gaano ka-busy, umuwi pa rin siya na maaga. Dumating si Martha, ang kanilang kasambahay, dala ang tray ng pagkain. Ma'am, kumain po muna kayo. Mukhang hindi na makakauwi si Sir Adrian ngayong umaga. Pansinin mo, Manang Martha. Lagi na lang siyang late. Tapos bigla na lang nagkakaroon ng mga meeting na dati naman wala. Baka po, marami lang talagang trabaho si Sir Adrian, ma'am. Ay, siguro nga. Pero, pakiramdam ko, may iba eh. Tahimik si Martha. Alam niyang wala siyang sasabihing makakapagbigay linaw sa nararamdaman ni Isabela. Lumipas ang mga oras at hating gabi na nang marinig ni Isabela ang pagbukas ng pinto. Si Adrian, na mukhang pagod, ang bumungad. Babe, gising ka pa? Oo, hinihintay kita. Kumusta ang meeting? Nakakapagod. Matagal na discussion. Alam mo naman, business. Napansin ni Isabela ang mabilis na paglipat ng tingin ni Adrian at ang parang kakaibang tono ng boses nito. Dati masaya itong nagkukwento sa kanya tungkol sa mga meeting. Pero ngayon, tila may itinatago. Late ka na naman. Bakit parang palagi na lang ganito? Hindi ka pa pagod? Isabela, alam mong ginagawa ko to para sa atin, di ba? Gusto kong maging maayos ang lahat sa kumpanya. Kaya kailangan kong maglaan ng mas maraming oras. Pero Adrian, parang napapalayo ka na sa akin. Babe, pagod lang ako. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Tumahimik si Adrian, hindi agad makasagot. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Isabela, ngunit parang hindi na ito sapat upang mapawi ang kanyang pangamba. Nagpasya siyang hindi na muna magsalita. Ngunit sa kanyang kalooban, tumindi ang kanyang pagdududa. Alam kong pagod ka, pero hindi mo ba napapansin? Palagi ka nang wala. Huwag ka na mag-alala, babe. Ayusin ko to, promise. Bakit parang may iba ka ng mundo? Parang may bagay kang hindi sinasabi sa akin. Babe, you're overthinking again. Overthinking? Alam mo ba kung gaano kahirap tong nararamdaman ko? Hindi to basta-basta lang.
Isabela, please. I'm doing this for us. For us? Bakit hindi ko maramdaman yun? Muli siyang tahimik. Tila nababasa sa mukha ni Adrian ang tensyon na hindi nito kayang ikubli. Napatitig si Adrian sa sahig, nagpipigil ng anumang salitang maaaring makasakit kay Isabela. Isabela, Sige Adrian, kung ayaw mo magsalita, hindi kita pipilitin. Tahimik na sumunod ng tingin si Adrian. Tila walang sapat na lakas para pigilan ang alon ng emosyon na unti-unting gumugulo sa kanilang relasyon. Nasa loob ng kanyang kotse si Isabela, nakaupo sa likuran ng tinted na bintana habang tahimik na sinusundan ang sasakyan ni Adrian. Ano tong ginagawa ko? Pero kailangan ko tong gawin. Kailangan kong malaman. Huminto si Adrian sa harap ng isang mamahaling restaurant sa Makati. Pinagmamasdan ni Isabela kung paano mabilis na bumaba si Adrian mula sa sasakyan at pumasok sa loob. Hindi siya nagdalawang isip. Agad siyang bumaba ng kotse at sinundan ng kanyang asawa. Tahimik niyang binagtas ang mga baitang ng restaurant. Maingat na hindi magpahalata. Sa loob nakita niya si Adrian na nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana. May kausap siyang isang babae, si Yvonne. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng babae. Maganda si Yvonne, elegante at tila komportableng-komportable sa piling ni Adrian. Napansin niyang ngumiti si Adrian, isang ngiti na matagal niya nang hindi nakita. Kanino ka ba talagang ngumiti ng ganyan, Adrian? Napansin niyang hinawakan ni Adrian ang kamay ni Yvonne sa ibabaw ng mesa. Tumigil ang paghinga ni Isabela ng sandaling yun. Lumalim ang pag-aalinlangan niya. Hindi ko pa rin pwedeng husgahan. Baka business meeting lang to. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang dalawang nag-uusap, kitang-kita sa kanilang mga mata ang pagkakaintindihan. Ang mga ngiting tila may ibang kahulugan. Masyadong malapit. Lintik na babae. Biglang tumayo sina Adrian at Yvonne. Nakita ni Isabela kung paanong hinalikan ni Adrian sa pisngi si Yvonne bago sila magkasamang lumabas ng restaurant. Hindi na nakapagpigil pa si Isabela. Agad siyang sumunod palabas. Pinapanood kung paano sila pumasok sa kotse ni Adrian. Habang papalayo ang sasakyan ni Adrian, humigpit ang hawak ni Isabela sa manibela. Anong ginagawa ko? May kailangan pa akong malaman. Hindi pa to tapos. Susundan ko sila. Kailangan ko malaman ang totoo. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng sagot. Habang patuloy na sinusundan ni Isabela ang sasakyan ni Adrian, ramdam niya ang kabog ng kanyang puso. Sa bawat kanto na kanilang nililikuan, lalong tumitindi ang kanyang emosyon. Galit, pagtataka, at takot. Hindi niya alam kung ano ang mas nananaig. Pagdating sa isang pribadong resort, huminto ang sasakyan ni Adrian. Kitang-kita ni Isabela kung paanong magkasabay na bumaba sina Adrian at Yvonne. Malapit at tila walang pakialam sa paligid. Naghintay siya ng ilang minuto bago siya bumaba ng kotse. Maingat siyang sumunod sa kanila. Sinikap na huwag magpahalata. Pumasok sina Adrian at Yvonne sa isang villa at mula sa likod ng mga halaman, nakita at naririnig ni Isabela ang kanilang kaswal na pag-uusap. Adrian, bakit hindi mo pa siya sinasabihan? Alam mo naman, Yvonne, hindi ganun kadali. Hindi ko basta-basta masasabi kay Isabela. Kailangan ko ng tamang oras. Tamang oras? Hanggang kailan ka maghihintay, Adrian? Hindi ako forever na maghihintay para sa'yo. Napakagatlabi si Isabela. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili. Yvonne, please. Hindi ko gusto ang sitwasyong ito. Pero hindi ko rin pwedeng basta itapon si Isabela. Alam mo yan. Bakit hindi? Ako na nga itong nagpapakatanga para sa'yo. Tapos hindi mo pa rin siya iiwan.
Hindi ito ganun kasimple, Yvonne. May pinagsamahan kami ni Isabela. Mahirap lang basta tapusin yun. Narinig ni Isabela ang mga salitang yon. At sa puntong yon, naramdaman niyang tila gumuho ang mundo niya. Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kanyang kotse. Halos walang ingay. Mahirap daw tapusin? Ano to? Isang laro? Parang ako na lang hindi nakakaalam sa lahat. Hindi ako magpapatalo, Adrian. Malalaman mo rin kung anong pakiramdam ng niloloko. Habang nakatingin siya sa malayo, ramdam ni Isabela ang luha na nagsisimulang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng mga luha, mas lumakas ang kanyang determinasyon. Nagsimula na siyang magmaneho papalayo. Ngunit sa kanyang isipan, isang plano ang unti-unting nabubuo. Nasa opisina si Isabela. Nakaupo sa kanyang mesa habang malalim na nag-iisip. Sa harap niya ay ang cellphone ni Adrian na iniwan ito sa bahay. Kani-kanina lamang, nagpaalam si Adrian na pupunta sa isang meeting. Ngunit wala sa plano ni Isabela ang maghintay na lang muli. Ngayon, nakahawak siya sa cellphone. Alam niyang ito na ang pagkakataon para makakuha ng sagot. Dapat bang gawin ko to? Pero paano ko malalaman kung hindi ako kikilos? Nang mabuksan ang cellphone, agad niyang binuksan ang mga mensahe. Sa umpisa, pawang normal lang. Mga text tungkol sa trabaho at mga appointment. Ngunit biglang may isang thread na umagaw ng kanyang atensyon. Isang chat kay Y. Y? Yvonne? Thanks for last night. It was great seeing you again. Adrian, always a pleasure. See you soon. Napasinghap si Isabela. Ang mga mensaheng ito ay sapat na para patibayin ang kanyang hinala. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Sinusubukang magpakalma. Tama ako. May relasyon sila. Mga hayop! Walang modo! Hindi man lang nahiya sa mga sarili nila. Bigla siyang tinawagan ni Martha, ang kanilang kasambahay. Ma'am Isabela, may gusto po sana akong itanong. Ano yun, Martha? Napansin ko po kasi ilang beses na pong tumatawag si Ma'am Yvonne kay Sir Adrian dito sa bahay. Minsan po, umuuwi po si Sir tapos may tinatago pong mga sulat o regalo mula kay Ma'am Yvonne. Ano klase mga regalo, Martha? Mga simpleng bagay lang po, ma'am. Pero palaging may mga card na may sweet na mensahe. Salamat, Manang Martha. May kailangan lang akong gawin. Napalunok si Isabela. Alam niyang hindi na ito simpleng coincidence. Dahan-dahan siyang bumitaw sa kanyang telepono at nagpaalam sa kausap. Ngunit ang boses niya ngayon ay puno ng determinasyon. Pagkatapos ng tawag, mabilis na nagtungo si Isabela sa kwarto nilang mag-asawa. Nagsimula siyang maghalungkat ng mga bagay. Iniisa-isa ang mga drawer ni Adrian. Hanggang sa makita niya ang isang maliit na kahon na itinago sa likod ng aparador. Binuksan niya ito at nakita ang ilang litrato nila ni Yvonne. Magkasamang naglalakad, magkahawak kamay at may ilang intimate na moments. Hindi na napigilan ni Isabela ang pangingilid ng kanyang luha. Ngunit hindi siya sumuko. Tumayo siya, nilagay ang mga ebidensyang nakita niya sa isang envelope at tumingala. Habang tahimik na umiiyak si Isabela, tuluyang bumuhos ang kanyang emosyon. Hindi niya na kayang itago ang sakit ng mga nadeskubring katotohanan. Kasabay ng kanyang paghikpi, kumatok si Martha sa pinto ng kwarto. Kailangan ko pang malaman ang buong katotohanan. At oras na para harapin to. Ma'am Isabela? Manang Martha? Ma'am, ano nangyari? Bakit kayo umiiyak? Ito, lahat ng to, sina Adrian at Yvonne. Hindi ko akalain ganito na lang ako pagtataksilan. Ma'am, hindi ko alam.
Akala ko, baka sakali, pero hindi ko talaga akalain na ganito kalala. Matagal na pala nila akong ginagawang tanga. Akala ko, may pagkakataon pa kami. Pero mali ako. Ma'am, baka may paliwanag si Sir Adrian. Paliwanag? Anong paliwanag? Lahat ng ebidensya nasa harap ko na. Mga text, mga regalo, mga litrato. Ano pa bang kailangan sabihin? Natigilan si Martha. Alam niyang tama si Isabela. Ngunit nararamdaman niya ang bigat ng sakit ng kanyang amo. Bakit Manang Martha? Ano ba mali sa akin? Bakit ginawa sa akin ito ni Adrian? Ma'am, wala pong mali sa inyo. Hindi niyo to kasalanan. Manang Martha, gusto ko na tapusin to. Hindi ko na kaya. Pero bago ko sumuko, gusto ko malaman lahat. Lahat ng totoo. Nandito po ako, ma'am. Ano man ang mangyari, hindi ko kayo iiwan. Gusto ko magwala dahil sa ginawa ni Adrian sa akin. Ikuha mo ako ng red wine sa cabinet, Manang. Pero ma'am, gabi na po. Itulog niyo na lang yan. Baka bukas, mas maliwanag na ang lahat. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Nagsalubong ang kanyang kilay habang humihigpit ang hawak niya sa braso. Hindi pwede. Basta ikuha mo ako ng wine, bilisan mo. Okay po, ma'am. Nang maiwan si Isabela sa sala, patuloy siyang humihikbi. Nasa gitna siya ng kaguluhan ng kanyang isip. Hindi niya alam kung papaano haharapin ang sakit na bumabalot sa kanyang puso. Alam niyang wala siya sa tamang pag-iisip, kaya't ang solusyon niya ay tangayin ng alak ang lahat ng kanyang hinanakit. Heto na po, ma'am. Salamat, Manang. Pwede mo na akong iwan. Umalis ka na. Pero ma'am, kailangan mo ng kausap. Hindi magandang mag-isa ka sa ganitong kalagayan. Manang, please. Kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko. Nanatiling nakatayo si Manang Martha sa tabi ni Isabela. Hawak pa rin ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan. Hindi siya umalis kahit na malinaw na sinabi ni Isabela na gusto niyang mag-isa. Sa halip, umupo siya sa tabi ng amo, tahimik na nagpaparamdam ng suporta. Manang, sinabi ko na sa'yo, umalis ka na. Ma'am, hindi kita iiwan. Hindi kita kayang iwan sa ganitong kalagayan. Minsan kailangan natin ng kasama kahit ayaw nating aminin. Hindi na nagsalita si Isabela. Tahimik niyang ibinuhos ang red wine sa baso at uminom ng marahan. Pakiramdam niya ay parang nabibigatan ng kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng kanyang galit at lungkot, naramdaman niyang may humahaplos sa kanyang likod. Isang kamay na puno ng pagmamalasakit. Huminga ng malalim si Isabela. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng mga luha. Hindi niya akalaing may makakasama siya sa ganitong oras. Lalo na sa panahong pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Tandaan mo, ma'am, kahit gaano kasakit niya yon, lilipas din yan. Hindi ko alam kung ano ang tamang sasabihin para mawala ang sakit, pero nandito ako. Kahit hindi ka magsalita, sasamahan lang kita. Manang, salamat. Walang anuman, ma'am. Hindi ko kayo iiwan kahit ano pang mangyari. Pansin ni Manang Martha ang pabigat na mga hakbang ni Isabela habang patuloy itong umiinom ng wine. Halos ubos na ang laman ng bote at lasing na ang kanyang amo. Hindi na rin maituwid ni Isabela ang kanyang pagupo at pabagsak na itong sumandal sa sofa. Ma'am, tama na po yan. Lasing na po kayo. Itulog niyo na lang ang nararamdaman niyo. Hindi pa ako lasing. Kailangan kong tapusin to. Gusto ko makalimot, Manang. Ma'am, madaling araw na po. Hindi ito makakatulong.
Magpahinga na kayo. Bukas ay mas kaya niyong harapin ang mga problema. Hindi mo kasi naiintindihan, Manang. Sobrang sakit. Parang sinasaksak ako ng paulit-ulit ni Adrian. Paano ako makakalimot? Ma'am, alam kong masakit. Pero hindi makabubuti sa inyo na lasingin ang sarili. Kailangan nyo ng lakas para bukas. Walang imik si Isabela. Nakatingin lang sa kawalan. Hinahayaan ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Puno ng emosyon ang bawat hikbi niya. At baka sa mukha niya ang pagod. Tama na po, ma'am. Huwag niyo na pong dagdagan ng sakit. Matulog na kayo. Bukas, haharapin natin yan ng may mas malinaw na isip. Walang sagot si Isabela. Ngunit hindi na rin siya tumanggi nang akyatin siya ni Marta patungo sa kanyang silid. Tahimik na siyang sumunod, walang lakas upang tumutol at tuluyang bumigay sa antok at pagod. Pero sa loob ng kanilang kwarto, humarap si Isabela sa salamin. Pilit na nilalabanan ng sakit at galit na nagpapahirap sa kanya. Malalim ang kanyang paghinga. Ngunit sa likod ng mga matang puno ng luha, naroon ang determinasyon. Ngayong alam na niya ang buong katotohanan, hindi niya na maaaring baliwalain ang lahat. Habang iniisip kung paano haharapin si Adrian, bigla siyang nakarinig ng yabag mula sa labas ng kwarto. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Bitbit ang kanyang briefcase. Mukhang pagod ito tulad ng mga nakaraang araw. Pero ngayong gabi, may mas mabigat na dahilan si Isabela para hindi na lamang magpanggap na ayos ang lahat. Hindi sumagot si Isabela, bagkus tumayo siya at humarap sa asawa. Hawak-hawak ang mga litrato ni na Adrian at Yvonne. Tahimik na inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila. Hey, babe. Adrian, alam ko na. Huwag mo nang ikaila ang mga pictures na to. Hindi pwedeng magsinungaling ang mga ebidensya. Isabela, hayaan mo akong magpaliwanag. Paliwanag? Sa tingin mo may kailangan ka pang sabihin pagkatapos ng lahat ng to? Bakit, Adrian? Bakit mo ginawa to sa akin? Tumahimik si Adrian, halatang hindi alam kung paano magsisimula. Nakatayo siya sa harap ni Isabela. Tila nag-aalinlangan kung magpapatuloy ba siya o hindi. Isabela, hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto ang nangyari. Nagsimula lang to sa trabaho. Hindi ko sinasadyang mahulog kay Yvonne. Trabaho? Sinadya mo, Adrian. Hindi mo to magagawa kung talagang iniisip mo ko o ang kasal natin. Alam mo ba kung gaano ko nasaktan? Gaano ko umasa na maayos pa tayo? Hindi mo ba ako mahal? Anong kulang sa akin, Adrian? Bakit siya? Isabela, mahal kita. Pero hindi ko alam. May mga bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Mga bagay? Ang pagsisinungaling sa asawa mo? Ang pagtataksil? Yan ba sinasabi mong hindi mo makontrol? Lahat ng ito, lahat ng ginawa mo. Sinira mong tiwala ko, Adrian. Isabela, please. Ayusin natin to. Paano mo aayusin ang isang bagay na pinili mong sirain? Hindi ko alam, Adrian. Hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala sa'yo. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko. At ikaw, kailangan mong pag-isipan kung ano ba talagang gusto mo. Tahimik na tumayo si Adrian. Alam niyang hindi na siya makakaapela pa. Napagtanto niyang lahat ng ginawa niya ay may kapalit. At ang kapalit ay ang babaeng dati niyang sinumpaang mamahalin habang buhay. Si Isabela, bagaman sugatan ng puso, tumingin kay Adrian ng may kaseryosohan sa kanyang boses. Alam niyang malalim na ang sugat na naidulot niya. Ngunit tila desperado pa rin siyang makahanap ng paraan para maayos ang lahat. Isabela, mahal kita. Hindi ko ginusto na mangyari to, pero... Pero ano, Adrian? Paano mo nagagawang sabihin na mahal mo ko pagkatapos ng lahat ng kasinungalingang ibinato mo sa akin? Paano? Hindi ko alam, Isabela. Nalito ko. Hindi ko sinasadyang mahulog kay Yvonne.
Nalito. Adrian, kasal tayo. Paano ka nalilito? Ito ba ang dahilan ng lahat ng pagkukulang mo sa akin itong mga huling buwan? Habang ako, ginagawa ko ang lahat para magpanggap na maayos tayo. Hindi ganun. Hindi ko sinasadyang saktan ka. I swear, Isabela, hindi ko ginusto na maging ganito. Ngunit hindi na kinaya ni Isabela ang pagpigil sa kanyang emosyon. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang pilit niyang nilalabanan ang panghihina. Minsan, Adrian, ang hindi sinasadya ay hindi sapat na dahilan. Gusto ko sanang ayusin natin to. Pero paano mo aayusin ang isang bagay na paulit-ulit mong winasak? I need time. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Para sa akin. At ikaw, Adrian, kailangan mo pag-isipan kung ano ba talagang gusto mo. Kung mahal mo ba ako, Adrian, patunayan mo. Pero huwag kang umasa na madali kong makakalimutan ang ginawa mo. Walang nagawa si Adrian kundi tumango. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagsisisi. Ngunit alam niyang hindi sapat yon para maibalik ang tiwala ni Isabela. Tahimik na isinara ni Isabela ang pinto. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitiwan. Ngayon, siya naman ang magpapasya. Hindi na ang taong minsan niyang pinagkatiwalaan ng lahat. Sa sala ng kanilang tahanan, tahimik na nakaupo sina Isabela at Adrian. Nakaatang ang bigat ng mga salita sa hangin habang naghihintay si Adrian na magsimula si Isabela. Hindi ito ang unang pagkakataon na magkakaharap sila ng ganito. Ngunit ngayon, alam nilang may mas mabigat na dahilan para tapusin na ang lahat ng katanungan. Si Isabela, tahimik ngunit matigas ang tingin, ay naghintay ng ilang segundo bago nagsalita. Adrian, tapusin na natin to ngayon. Wala nang paligoy-ligoy pa. Isabela, nagkamali ako. Sabihin mo kung bakit, Adrian. Gusto ko marinig mula sa'yo. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Hindi ko inasahan na magiging ganito. Nagsimula lang ang lahat sa trabaho. Palaging kasama si Yvonne sa mga meetings, sa mga proyekto. Pero unti-unti, nahulog ako sa kanya. Nahulog ka sa kanya? Ganun lang? Nakalimutan mo na may asawa ka, Adrian. Ako na palaging nandito. Nagtitiwala, umaasa. Nawala na lang sa isip mo? Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Isabela. Mahal kita. Pero ano? Pero nahulog ka sa iba. Sinira mo tiwala ko, Adrian. Alam mo bang ilang gabi akong gising, nag-iisip kung ano bang mali sa akin? Kung saan ako nagkulang? walang mali sa'yo, Isabela. Ikaw ang naging perpekto. Ako ang nagkamali. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Maliit ang tingin mo sa akin kung iniisip mong tatanggapin ko lang yan, Adrian. Pero mahal kita. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na itama ang lahat ng to. Pumili ka. Ako o siya. Isabela, gusto kong ayusin to. Iiwan ko si Yvonne, promise. Gagawin kong lahat para bumalik ang tiwala mo sa akin. Adrian, hindi sapat ang pangako. Gusto ko ng aksyon. Kung talagang totoo yung sinasabi mo, gawin mo yan ngayon. Sabihin mo kay Yvonne na tapos na kayo. At sa akin, patunayan mo na kaya mo pa rin maging lalaking pinakasalan ko. Gagawin ko, Isabela. Tatawagan ko siya ngayon. Sa harap mo. Habang kinukuha ni Adrian ang cellphone mula sa kanyang bulsa, naramdaman ni Isabela ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang nasa desisyon ni Adrian ang magiging kapalaran ng kanilang pagsasama. Tahimik siyang nanood habang pinindot ni Adrian ang numero ni Yvonne. Yvonne, si Adrian to. Kailangan na nating tapusin to. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Mahal ko ang asawa ko at gusto kong ayusin ang lahat.
Bakit, Adrian? Sawa ka na ba sa akin kaya bumalik ka sa asawa mo? Walang yaka pagkatapos kong gawin ang lahat? Iiwan mo ko? Anong klaseng lalaki ka? Wala ka talagang modo. Kinuha mo lahat sa akin, ngayon mangiiwan ka? Pasensya na, Yvonne. Sana maintindihan mo. Tapos na. Wala na kami ni Yvonne. Hindi madaling kalimutan ang lahat, Adrian. Maraming nasira. At hindi mo basta maayos yan sa isang tawag lang. Pero, kung totoo yung sinasabi mo, makikita natin kung kaya mo pang ayusin ang relasyon natin. Isabela, ipapakita ko sa'yo. Babawi ako. Pangako. Habang naupo muli si Isabela, alam niyang mahaba pa ang prosesong kanilang pagdadaanan. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng kahit kaunting pag-asa na marahil may pag-asang maibalik pa ang tiwalang nasira. Tahimik ang buong bahay habang nakaupo si Isabela sa kanilang veranda. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Sa kabila ng init ng araw, naramdaman niya ang malamig na hangin ng pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Pumikit siya, iniisip kung paano sila umabot sa puntong ito. Sa puntong kahit gaano kasakit, pinili niyang magpatawad. Nang lumabas si Adrian, tahimik siyang naupo sa tabi ni Isabela. Kumusta ka? Okay lang ako, Adrian. Hindi madali pero sinusubukan ko magpatuloy. Isabela, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nagawa ko. Pero, salamat sa pagkakataon na itama ang lahat. Hindi mo naman kailangan maging perpekto, Adrian. Pero kailangan mong ipakita na handa ka magbago. Hindi lang para sa akin, kundi para sa atin. Para sa ating magiging anak. Napatingin si Adrian sa tiyan ni Isabela at dahan-dahang tumayo upang salubungin ang kanyang asawa. Buntis ka? Oo, Adrian. Buntis ako. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo pero ngayon alam ko. Kailangan nating magbago para sa kanya, para sa pamilyang binuo natin. Tatay na ako? Babe, Isabela, wala na akong hihilingin pa. Pangako sa'yo, magiging mabuting asawa ako at magiging mabuting ama. Hindi ko na muling sisirain ang tiwala mo. Kaya ayusin mo ng buhay mo. Huwag ka naman babae. Kailangan nating tanggapin na hindi magiging madali ang lahat. Mag-uumpisa ulit tayo. Dahan-dahan. At magtutulungan tayo. Lahat ng kailangan, Isabela. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, magiging tapat ako at ibibigay ko ang lahat para maging maayos ang pamilya natin. Lumipas ang mga buwan at sa bawat hakbang na ginawa nila, unti-unting bumabalik ang tiwala. Si Adrian sa bawat araw ay ipinapakita ang kanyang dedikasyon mula sa mga maliliit na bagay hanggang sa mga malalaking desisyon sa kanilang relasyon. Si Isabela naman, natutuhan ng masakit, ngunit mahalagang aral ng pagpapatawad at pagtanggap. Alam mo, ang pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon ay isang biyaya na hindi ko kailanman sasayangin. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging ama ko na ipagmamalaki ng ating anak. At ako naman, Adrian, nangangako na ipapaalala ko sa iyo araw-araw ang dahilan kung bakit tayo nagsimula ulit. Dahil mahal kita at mahal mo ko. Babe, ano yun? Narinig mo ba? May kumakalampag sa gate. Yes, babe. Tsaka pamilyar ang boses. Boses babae. Parang si Yvonne. Ma'am, sir, nagwawala po si Ma'am Yvonne sa labas ng gate. Adrian, lumabas ka! Huwag mo akong iwan! Sandali at lalabasin ko siya. Pagdating sa gate, napansin agad ni Isabela ang gulo sa labas. Si Yvonne, lasing na lasing. Nakatayo at halos hindi na makontrol ang sarili. Puno ng desperasyon ang kanyang mga mata habang sumisigaw. Tila wala nang pakialam sa paligid. Adrian, ano to? Kakausap lang natin, di ba? Bakit nandito si Yvonne?
At bakit siya naguhuramentado rito? Look, babe. Hindi ko alam na pupunta siya dito. Hayaan mo akong kausapin siya, babe. Ako nang bahala. Ikaw ang bahala? Hindi na ba sapat ang lahat ng ginawa mo sa akin? Gusto mo pa makipag-usap sa babaeng yan dito, sa harap ng bahay natin? Please, Isabela. Hayaan mo muna ako. Kailangan ko siyang paalisin dito. Adrian, bakit ka lumayo? Akala ko mahal mo ko. Huwag mo akong iwan. Yvonne, tama na. Hindi na kita pwedeng tulungan. Umuwi ka na. Umuwi? Paano mo nasasabi yan? Pinaasa mo ako, Adrian. Sabi mo iiwan mo si Isabela para sa akin. Adrian, ano tong pinagsasasabi niya? Hindi ganun, Isabela. Nagsinungaling ako kay Yvonne para matapos na ang lahat. Alam kong mali yun. Adrian, hindi lang yun basta mali. Sinira mo lahat. At ngayon nagkakalat siya sa labas ng bahay natin dahil sa'yo. Hindi mo ako iiwan, Adrian. Kung hindi mo ako mahal, bakit mo ako pinuntahan nun? Pinagsaluhan natin ang lahat. Hindi mo ako basta-bastang itatapon. Yvonne, lasing ka. Umalis ka na at magpahinga. Hindi mo ako pwedeng itapon ng ganito. Adrian, hindi na to matatapos ng ganito. Kausapin mo siya o tatawag ako ng pulis. Yvonne, please, hindi ito tama. Umuwi ka na. Mag-uusap tayo sa ibang araw pero hindi ngayon. Adrian, buntis ako. Habang patuloy na umiiyak si Yvonne sa harap ng gate, bigla siyang tumigil at nag-angat ng tingin kay Adrian. Ang mukha niya ay puno ng luha ngunit may bakas ng desperasyon. Napalingon naman si Isabela kay Adrian halatang nagulat habang si Adrian naman ay nananatiling tahimik. Hindi alam kung maniniwala o magagalit. Nakita niya kung paano gumalaw si Yvonne. Tila naghahanap ng simpatsya. Pero sa loob-loob niya, hindi niya kayang basta-basta maniwala. Yvonne, tigilan mo yan. Hindi mo ako mapapaniwala sa ganyang paraan. Alam kong nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Adrian, kailangan mo akong panagutan. Hindi ko kayang mag-isa. Kailangan kita. Nagkatitigan sina Adrian at Isabela. Puno ng tensyon at galit ang pagitan nila. Nakita ni Isabela kung paano lumaban ang damdamin ni Adrian. Gusto nitong maniwala kay Yvonne, pero alam niyang wala itong basihan. Adrian, anong gagawin mo? Maniniwala ka ba sa sinabi niya? O mananatili ka lang sa tabi ko? Isabela, please. Hindi ako naniniwala kay Yvonne. Alam kong isa na naman to sa mga paraan niya para guluhin ang buhay natin. Ano? Hindi ka naniniwala sa akin? Adrian, ito ang totoo. Wala akong ibang mapuntahan. Please, naniniwala akong mahal mo pa rin ako. Yvonne, tama na! Kung totoo man yan, bakit ngayon mo lang sinasabi? At sa ganitong sitwasyon pa? Alam kong hindi yan totoo. Adrian, mahal kita. Huwag mo akong itapon ng ganito. Kung totoo man, paano mo haharapin ang konsensya mo kung basta mo na lang ako pababayaan? Hindi ko na kayang maniwala sa'yo, Yvonne. Lahat ng ginawa ko noon, pagkakamali. Kaya tapusin na natin to! Napailing si Isabela. Ang galit at sakit sa kanyang dibdib ay halos pumutok na. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Alam niyang hindi sa ganitong paraan matatapos ang lahat ng ito, pero isa lang ang sigurado. Tapos na ang tsansa ni Yvonne na sirain pa ang buhay nilang mag-asawa. Yvonne, umalis ka na. Kung totoo man ang sinasabi mo, magkakausap tayo sa tamang paraan. Pero hindi dito, hindi ngayon. At hindi sa ganitong kalagayan. Please, Adrian, huwag mo akong iwan. Ayokong maniwala sa'yo, Yvonne. Kung iiwan mo ako, Adrian, magpapakamatay ako. Wala nang kwenta ang buhay ko kung wala ka. Nanlaki ang mata ni Isabela sa narinig, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili na magpahayag ng emosyon. Alam niyang ginagamit lamang ni Yvonne ang sitwasyon para makakuha ng simpatsya. Nakatitig siya kay Adrian,
naghihintay ng magiging reaksyon ng asawa. Yvonne, tama na. Hindi kita matutulungan sa ganitong paraan. At kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Adrian, please. Huwag mo kong iwan. Hindi ko kakayanin. Yvonne, tapusin mo na to. Hindi mo kami madadala sa mga banta mo. Kung totoo man ang sinasabi mong buntis ka, hindi ito ang paraan para kausapin si Adrian. At kung tungkol naman sa buhay mo, ikaw ang may hawak niyan, hindi kami. Isabela, huwag kang magpakasiguro. Akala mo ba hindi ako seryoso? Hindi ko na kaya. Si Adrian lang ang pag-asa ko. Yvonne, hindi mo dapat sinasabi ang ganyan. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng profesional na gabay. Hindi ako ang sagot sa mga problema mo. Tapos na ang sa atin. Tumayo ka, Yvonne. Huwag mong hayaang ipakita sa mundo na ikaw ang biktima sa lahat ng ito. Hindi ikaw ang nawalan dito. Umalis ka na habang may natitira pang dignidad. Nang marinig ang mga salitang yun, tila nawalan na ng lakas si Yvonne. Umiyak pa rin siya pero tila tinanggap na ang katotohanan na hindi na maibabalik si Adrian sa kanya. Umalis ka na, Yvonne. Wala ka nang babalikan dito. Humiwalay ng tingin si Yvonne at sa wakas, tila nawala na siya ng kahit na anong lakas para ipagpatuloy pa ang kanyang pakikipag-usap. Sunod-sunod na araw na nagpapakita si Yvonne sa harap ng bahay ni na Adrian at Isabela. Walang takot, walang pakialam. Paulit-ulit siyang nagwawala. Kahit anong pagsaway ni Adrian, hindi siya tumitigil. At si Isabela bagaman tahimik sa umpisa, ay nagsisimulang mag-init ang ulo. Adrian! Lumabas ka! Huwag kang magtago dyan! Sabihin mo sa akin kung bakit mo ako iniwan. Mas mahalaga ba talaga siya kaysa sa akin? Yvonne, tumigil ka na! Hindi ganito ang tamang paraan. Mag-usap tayo ng maayos pero hindi dito. Hindi sa harap ng bahay ko. Maayos? Ngayon mo pa iniisip na maayos? Niloko mo ko! Pinalabas mo na may patutunguhan tayo. Tapos ngayon iiwan mo ako para sa kanya. Yvonne, tama na. Wala ka ng karapatan dito. Kami ang mag-asawa. Tinapos na ni Adrian ang sa inyo. Kaya pakiusap, umalis ka na. Ano? Sinasabi mo bang wala akong karapatan? Mahal ko siya. Hindi pwedeng basta na lang siya magbalik sa'yo na parang walang nangyari. Yvonne, tapos na to. Tama si Isabela. Wala na tayo. At hindi mo mababago ang desisyon ko. Umalis ka na. Huwag na natin palalain pa to. Akala mo ganun lang yon, Adrian? Makakalaya ka ng ganun-ganun lang? Hinding-hindi kita titigilan. Yvonne, please. Tapusin mo na to. Hindi mo mapipilit ang isang taong wala na sa'yo. Kung anong meron kami ni Adrian, pamilya to. Ipaglalaban ko siya at hindi mo ako matatakot. Hindi mo ako kilala, Isabela. Hindi mo alam kung hanggang saan ako aabot para makuha ang gusto ko. Yvonne, please! Umalis ka na! Hindi pa to tapos, Adrian. Tandaan mo yan. Sa pag-alis ni Yvonne, naiwan sina Adrian at Isabela na parehong tahimik. Nararamdaman ang mga bigat ng pangyayari. Alam nilang hindi pa ito ang huling pagkakataong magpapakita si Yvonne, ngunit magkasama nilang haharapin kung ano man ang susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang minuto ng katahimikan, pumasok sina Adrian at Isabela sa loob ng bahay. Pareho silang natigilan sa bigat ng nangyari, ngunit kailangan nilang pag-usapan ang sitwasyon, lalo na't hindi na sila napanatag habang nasa paligid si Yvonne. Adrian, gaano katagal pa to? Gaano katagal niya tayong guguluhin? Hindi ko alam, pero gagawin kong lahat para matapos na to. Ayokong maging dahilan ng pag-aalala mo, lalo na't wala nang dapat ipag-alala. Tapos na kami ni Yvonne. Pero Adrian, hindi siya titigil. Kahit ilang beses mo siyang kinausap, paulit-ulit siyang bumabalik dito. Natatakot ako para sa ating dalawa.
Alam kong mahirap pero kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Hindi ko hahayaan na saktan ka niya, Isabela. Ako ang gumawa ng mali noon pero ngayon, ayusin natin to. Magkasama nating haharapin yan. Sana nga, Adrian. Pero paano kung may mas masama pa siyang gawin? Paano kung hindi niya tayo titigilan hanggang hindi niya nakukuha ang gusto niya? Kailangan natin kumuha ng restraining order. Hindi ko na siya kayang kausapin ng personal dahil lagi lang nauuwi sa gulo. Ito na lang ang paraan para maprotektahan ka. Maprotektahan tayo. Kung yun ang kailangan, Adrian, gawin natin. Ayoko nang mabuhay ng ganito. Laging may takot na baka bigla na lang siyang sumulpot. Mahal kita, Isabela. Hinding-hindi kita pababayaan. Kung ano man ang mangyari, haharapin natin yan. Hindi tayo magpapatalo. Mahal din kita, Adrian. Sana matapos ng lahat ng to. Gusto ko nang bumalik sa tahimik nating buhay. Ang kanilang pag-uusap ay nagtapos sa isang tahimik na yakap. Ngunit pareho nilang alam na ang laban kay Yvonne ay malayo pa sa huli. Sa kanilang puso, nararamdaman nilang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, pero magkasama nilang haharapin ang anumang banta sa kanilang pagsasama. Ilang araw ang lumipas at kahit hindi na muling nagpakita si Yvonne sa bahay ni Adrian at Isabela, hindi naman natigil ang mga usap-usapan sa paligid. Sinimulan ni Yvonne ang panibagong hakbang, ang sirain ng pangalan ni Adrian sa pamamagitan ng mga tsismis at kasinungalingan. Isang umaga habang magkasama sina Adrian at Isabela sa kusina, natanggap ni Isabela ang isang mensahe mula sa kaibigan niya. Adrian! Bakit? Anong nangyari? Ito bang pinapakalat ni Yvonne? Sinasabi niya sa lahat na hindi lang siya naging babae mo, na marami ka pang iba. Anong sinasabi niya? Alam mo wala na ako ibang babae. Pagkatapos namin ni Yvonne, ikaw lang. Alam mong hindi totoo yan. Adrian, ang hirap pakinggan ng ganitong mga bagay. Sinisiraan ka niya sa lahat ng tao. At hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Wala akong ibang babae, Isabela. Hindi ko alam kung bakit ginagawa to ni Yvonne. Pero mali ang mga sinasabi niya. Nagkakalat siya ng kasinungalingan dahil hindi niya matanggap na tapos na kami. Pero paano kung maniwala ang iba? Paano kung maniwala sila na totoo ang mga sinasabi niya? Ang mahalaga alam natin ang totoo. Wala akong tinatago sa'yo. Alam kong mahirap pero kailangan natin ng tibay ng loob. Sinisira niya tayo dahil gusto niyang magulo ang relasyon natin. Huwag tayong padadala. Gusto kong maniwala, Adrian. Pero ang hirap. Kapag ganito ang sitwasyon, parang tinatamaan pa rin ako ng mga kasinungalingan niya. Alam kong hindi madali, pero kailangan nating maging matatag. Kakampi natin ang katotohanan. At sa huli, lalabas din yan. Hindi ko hahayaan na masira tayo ng mga chismis na to. Sa kabila ng mga pangako ni Adrian, hindi mapakali si Isabela. Alam niyang mahal siya ng asawa niya pero ang mga paratang ni Yvonne ay parang lason na unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Maging ang mga kaibigan niya ay nagsimulang magtanong at ang mga titig ng mga tao ay tila nagbabago. May halong pagdududa at paninira. Hindi ko alam kung gaano katagal ko pang kakayanin to, Adrian. Gusto kong maniwala sa'yo. Pero hindi mo ba naiisip kung anong epekto nito sa akin? Sa atin? Alam ko, Isabela, pero hindi natin pwedeng hayaan si Yvonne na sirain tayo. Hindi ko siya kontrolado, pero kontrolado ko ang sarili ko. At wala akong ginagawang mali. Sabihin mo nga, Adrian, bakit hindi siya tumitigil? Bakit parang ginagawa niyang lahat para magduda ako sa'yo? Dahil hindi siya makatanggap ng pagkatalo. Ginagawa niya to para makaganti. Alam niyang hindi niya na ako mababawi. Kaya ang susunod na hakbang niya ay wasakin tayo. Sa likod ng mga salita ni Adrian, naroon ang katotohanan. Hindi na tungkol kay Adrian o kay Isabela lamang ang laban na ito. Ito ay laban ni Yvonne para sa kanyang sariling pride. At sa kabila ng lahat, malapit nang maging mas mapanganib ang mga hakbang niya. Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin tumitigil si Yvonne sa pagpapakalat ng chismis tungkol kay Adrian.
Sa tuwing lalabas si Isabela, may mga titig na sumusunod sa kanya. May mga bulong na tila nagdudugtong-dugtong sa mga kasinungalingang ipinakakalat ni Yvonne. Bagaman alam ni Isabela na wala itong basihan, hindi niya maiwasang madala ng mga paratang. Isang gabi, habang tahimik silang magkasama sa sala, muling bumalik ang hindi mapakaling kaisipan ni Isabela. Nagsimula siyang magtanong sa sarili. Paano kung totoo? Paano kung may iba pang babae si Adrian? Adrian, may gusto kong itanong. Ano yun? May problema ba? Sabihin mo sa akin, sigurado ka bang wala kang ibang babae bukod kay Yvonne? Alam ko sinabi mo na dati pero ang dami kasing sinasabi ng mga tao. Hindi ko mapigilang mag-isip. Isabela, seryoso ka ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wala akong ibang babae. Hindi totoo ang mga sinasabi ni Yvonne. Bakit iniisip mo pa rin yan? Hindi ko alam, Adrian. Ang hirap. Araw-araw na lang may naririnig akong kwento. Lahat sila sinasabing marami kang ibang karelasyon na hindi lang si Yvonne ang naging babae mo. Paano kung totoo? Paano kung may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin? Isabela, ano bang kailangan kong gawin para patunayan sa'yo na wala akong ibang babae? Ginawa ko ng lahat para itama ang mga pagkakamali ko noon. Pero bakit parang hindi pa rin sapat? Hindi ko sinasabing hindi ka sapat, Adrian. Pero ang sakit eh. Ang hirap kapag paulit-ulit nang bumabalik ang mga duda. Sa tuwing naiisip ko yung mga sinasabi ni Yvonne, hindi ko mapigilang magtanong kung totoo bang ikaw lang nasaktan. O may iba ka pa rin tinatago. Isabela, mahal kita. Wala akong itinatago sa'yo. Si Yvonne ang gumagawa ng gulo para wasakin tayo. At kung patuloy mong paniniwalaan ang mga kasinungalingan niya, siya ang mananalo. Hindi ko hahayaan na masira tayo ng mga kwento niya. Alam ko, Adrian. Pero hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin. Hindi lang ako takot na may iba ka. Takot ako mawala ka. At kapag narinig ko mga bagay na yun, parang nawawala na rin ako sa sarili ko. Hindi kita iiwan, Isabela. Hindi kita pababayaan. Pero kailangan mo magtiwala. Kailangan nating maging mas matatag kaysa sa mga kasinungalingan ni Yvonne. Sa kabila ng mga salita ni Adrian, naramdaman ni Isabela ang unti-unting pagsakal ng takot at duda. Hindi niya gustong maging ganon. Hindi niya gustong bumalik sa pagiging delulu. Pero ang mga boses sa kanyang isipan ay hindi tumitigil. Kahit alam niyang mahal siya ni Adrian, ang mga kasinungalingan ni Yvonne ay parang mga aninong hindi niya matakasan. Sa gabing yun, magkasama silang natulog. Ngunit pareho nilang alam na may lamat na ang kanilang relasyon. Isang lamat na dulot ng patuloy na pagsira ni Yvonne at ng mga pagdududang bumabalik sa kaisipan ni Isabela. Makalipas ang mga buwan ng pagsubok, nagdesisyon sina Adrian at Isabela na mag-move forward mula sa mga pagdududa at chismis na bumabalot sa kanila. Nagplano silang mag-celebrate ng baby shower para sa kanilang parating na anak. Isang bagong simula at simbolo ng kanilang muling pagbubuklod bilang mag-asawa. Ang bahay nila ngayon ay puno ng dekorasyon, pastel balloons na nagbibigay ng masaya at maligayang atmosphere. Dumating ang mga pamilya at malalapit na kaibigan upang magbigay ng suporta at pagbati. Sa gitna ng saya at tawanan, makikitang nakangiti na muli si Isabela. Para bang nawala ang bigat ng mga nakaraang buwan. At ngayon, nagbabalik ang sigla at pananabik para sa bagong yugto ng kanilang buhay. Congratulations, Isabela! Hindi na kami makapaghintay na makita ang baby niyo. Alam naming magiging napakagandang bata niya. Salamat, Mitch. Excited na rin kami ni Adrian. Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong to. Oo nga. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, ito na ang pinaka-exciting na bahagi ng buhay namin. Masayang-masaya kami na kasama kayo sa selebrasyon na ito. Siguradong magiging spoiled yung baby nyo. Ang dami ng regalo at sorpresa dito eh.
Habang abala ang mga bisita sa pagbukas ng mga regalo at masayang palitan ng kwento, si Isabela ay panandali ang tumigil at nagmasid sa paligid. Nakikita niya ang bawat tao ay nagdadala ng saya sa kanilang tahanan. Pakiramdam niya sa wakas, natagpuan nila ang kapayapaan. Adrian, para sa'yo at kay Isabela to. Hindi lang para sa baby. Congratulations sa inyo. Salamat bro. Alam ko marami kaming pinagdaanan. Pero natuto kami maging mas malakas dahil sa mga pagsubok na yon. Ngayon, nakatuon na kami sa kinabukasan ng aming pamilya. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nakatanggap si Isabela ng maraming pagbati at yakap mula sa mga bisita. Kitang-kita ang saya at pagmamahalan ng mag-asawa. At sa kabila ng mga bagyong pinagdaanan nila, ngayon ay bumalik na ang kanilang kapayapaan. Masaya kami para sa inyo, Isabela. Ngayon, oras na para mag-focus kayo ni Adrian sa pamilya nyo. Alam naming magiging magaling kayo mga magulang. Oo, yun na nga lang ang focus namin ngayon, ang pamilya namin. Salamat sa inyo sa lahat ng suporta. Sa gitna ng kasiyahan sa baby shower ni na Adrian at Isabela, isang hindi inaasahang pag-uusap ang naganap sa kabilang dulo ng venue. Si Yvonne, tahimik na nakaupo kasama ang kanyang mga magulang, ay nagsimula ng seryosong pag-uusap. Sa kabila ng kislap at saya ng paligid, ang kanyang plano ay hindi tungkol sa pagdiriwang, kundi sa personal na mga desisyon na nakatakdang baguhin ang kanyang buhay. Nagpaalam si Isabela sa mga magulang na bibitiwan muna niya ang posisyon sa kanilang kumpanya upang ituon ang atensyon sa kanyang pamilya. Habang nag-uusap ang pamilya ni Yvonne sa isang sulok, ang ibang mga bisita ay abala pa rin sa pagdiriwang. Walang kamalay-malay sa mga planong binubuo ng dating karibal ni Isabela. Ang mundo ni Yvonne, kahit papuno ng tsismis at kontrobersya sa nakaraan, ay nagsisimulang magbago. Unti-unti, natututuhan niyang i-prioritize ang kanyang kalusugan at ang kanyang anak sa kabila ng kanyang ambisyong karera. Sa kabila ng masayang selebrasyon ng baby shower ni na Adrian at Isabela, nagsisimula na ring maghanda si Yvonne para sa kanyang sariling bagong yugto. Isang ina sa magiging anak at isang babaeng natuto ng mga bagong leksyon tungkol sa buhay at responsibilidad. Sa wakas, nakaramdam si Isabela ng kapanatagan. Bagaman alam niyang hindi pa tuluyang nawawala ang mga banta mula sa nakaraan, sa sandaling yon ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa darating na buhay ng kanilang pamilya. Naging hudyat ang baby shower na ito ng bagong simula. Isang bagong pag-asa para kina Adrian at Isabela, puno ng pagmamahal at pangarap para sa kanilang anak. Ang selebrasyon ay natapos ng may kasiyahan at sa pag-uwi ng mga bisita, naiwan sina Adrian at Isabela na magkasamang nakaupo. Tahimik na ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang mga magulang na maghahanda para sa bagong yugto ng kanilang buhay. Makalipas ang maraming oras, tahimik ang gabi, nakaupo sina Isabela at Adrian sa sala. Nakabukas ang ilaw ng lampshade na nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanilang paligid. Sa gitna ng katahimikan, noon ay ramdam nila ang bigat ng mga salitang hindi nila masabi. Ngunit ngayon, mas malaya na nilang napag-uusapan ang kanilang nararamdaman. Adrian, alam ko na hindi pa tayo lubos na nakakabangon. Pero gusto kong malaman mo na sa bawat araw, sinusubukan kong magtiwala ulit. Hindi madali pero ginagawa ko. Naiintindihan ko, Isabela. Alam kong nasira ko ang tiwala mo. Pero bawat araw, bawat oras, iniisip ko kung paano ko babawiin ang lahat ng nasira ko. Hindi kita bibiguin. Minsan iniisip ko kung bakit pa kita pinatawad. Pero sa tuwing nakikita kita na ginagawa ang lahat para bumawi, nararamdaman kong tama ang naging desisyon ko. Salamat, Isabela. Ipinapangako ko na hindi ko na muling sisirain ang tiwala mo. Mula ngayon, ikaw at ang ating magiging anak ang una sa lahat ng bagay sa buhay ko.
Saglit silang natahimik. Pareho nilang nararamdaman ang bigat ng kanilang mga pangako at mga liwanag ng kanilang bagong simula. Si Isabela, bagamat may mga natitirang sugat pa rin sa puso, ay muling natutong maging bukas sa pagmamahal ni Adrian. Gusto ko rin, Adrian, na maglaan tayo ng mas maraming oras sa isa't isa. Hindi lang sa trabaho at sa mga pangarap, kundi sa mga maliliit na bagay. Yung dating tayo, masaya, magaan, walang iniintindi. Oo, tama ka. Nawala tayo sa daan noon. Naging abala ako sa trabaho. Nakalimutan ko kung paano kita tratuhin bilang partner, bilang asawa. Pero gusto ko, mula ngayon, mas maging present ako. Magkasama tayong harapin ang mga bagay. Simula ngayon, gagawin nating priority ang relasyon natin. Maglaan tayo ng oras. Mag-date tayo, mag-usap. Tulad ng dati. Bakit kaya hindi tayo magbakasyon? Saglit lang, kahit ilang araw lang. Mag-relax, mag-spend ng time na wala tayong iniisip kundi ang isa't isa. Sounds perfect. Matagal-tagal na rin simula nung hindi tayo nagbakasyon. Siguro kailangan natin to. Definitely. Basta ikaw, Isabela, my babe. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang relasyon natin ng buo. Nasa harap nila ang isang mahaba ngunit magandang proseso. Ang muling pagbubuo ng kanilang buhay. Puno ng pagsisikap at pagtitiwala. Sa gabing yon, hindi lang ang kanilang relasyon ang muling isinilang, kundi ang kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting bumalik ang saya ng kanilang tahanan. Mas madalas na silang magkasamang lumabas, naglalaan ng oras para sa mga simpleng bagay. Pagluluto ng hapunan, panonood ng pelikula at pag-uusap ng malalim tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Isabela, handa ka na ba sa panibagong yugto ng buhay natin? Alam kong hindi perpekto ang lahat, pero gusto kong simulan ulit ang buhay kasama ka at ang magiging anak natin. Oo, Adrian. Handa na ako. Simula ngayon, gagawin nating mas matibay ang pundasyon ng ating relasyon. Puno ng tiwala, pagmamahal, at pagsusumikap. Habang magkasamang tinatanaw ang paglubog ng araw, alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit sa bawat hakbang, pareho silang nagdesisyon na patuloy na magtulungan, maglaan ng oras at lumikha ng bagong simula para sa kanilang pamilya. Ilang buwan ang mabilis na lumipas mula ng maganap ang baby shower. Ngayon, dumating na ang araw na pinakahihintay ni Adrian at Isabela. Maaga pa lamang nang maramdaman ni Isabela ang masakit na paghilab, tanda ng nalalapit niyang panganganak. Sa gitna ng excitement at kaba, tila nag-uunahan ng oras habang naghahanda ang mag-asawa. Babe, manganganak na yata ako. Ang sakit na. Sige babe, huwag ka mag-alala. Kuha muna ako ng gamit natin ha. Dadaling kita agad sa ospital. Habang nagmamadali si Adrian para kunin ang mga gamit, panay ang buntong hininga ni Isabela. Pilit na kinakalma ang sarili sa bawat pagsakit. Alam niyang ito na ang oras para makita ang kanilang mga anak. Babe, bilisan mo! Hindi ko na kaya. Oo, eto na babe. Tara na, sasakay na tayo sa kotse. Agad nilang iniwan ang bahay, sumakay sa kotse at mabilis na tumulak patungo sa ospital. Habang bumubulusok ang kotse sa kalsada, dama ni Adrian ang halo-halong emosyon. Takot, excitement at pag-aalala para kay Isabela at sa kambal na nasa sinapupunan nito. Babe, malapit na tayo. Kaya mo yan. Konting tiis na lang ha. Makikita na natin siya. Sana makarating na tayo agad. Hindi ko na kaya, Adrian. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng mga nurse at mabilis na dinala si Isabela sa delivery room. Habang hinahanda si Isabela para sa panganganak, si Adrian ay nanatiling nasa tabi niya. Pinipilit siyang pakalmahin sa kabila ng sariling kaba.
Nandito lang ako, babe. Hindi kita iiwan. Kaya mo yan. Konti na lang. Ang sakit, Adrian. Pero alam kong malapit na. Paglipas ng ilang oras ng paghilab at hirap, sa wakas ay narinig ang unang sigaw ng mga sanggol. Tumulo ang luha sa mga mata ni Adrian habang iniaabot sa kanya ng doktor ang dalawang malusog na sanggol. Isang batang lalaki at isang batang babae. Masaya silang binati ng kanilang doktor sa paglabas ng kanilang mga anak. Isabela, kambal sila. Dalawang babies natin. Oh my God, Adrian! Kambal sila! Hindi ko akalain. Ang ganda nila. Sa mga sandaling yon, kahit pagod at sugatan si Isabela mula sa kanyang panganganak, napalitan ng matinding saya at pagmamahal ang lahat ng sakit. Si Adrian naman ay hindi mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak, na simbolo ng kanilang tagumpay sa gitna ng lahat ng pinagdaanan nila bilang mag-asawa. Babe, eto na sila. Ang pamilya natin. Ang pamilya natin. Ang saya-saya ko, Adrian. Sulit lahat ng sakit. At sa mga sandaling yon, habang magkakayakap sila ng kanilang mga bagong silang na anak, naramdaman nilang natagpuan na nila ang tunay na kaligayahan. Isang bagong simula, hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanilang buong pamilya. And they live happily ever after.